ang evangelist bilang apologist. Ang mga alagad ni Kristo ay ang asin ng lupa at wala nang iba pa. Ang paggamit ng asin noong unang panahon ay ang pagiging preservative. Habang nakikihalubilo ang mga evangelists as Christian believers sa di mananampalatayang komunidad, napapabagal nila ang moral decay ng komunidad na ito. Subalit ito ay mangyayari lamang habang taglay ng mga believers ang mga values na nagmumula sa salita ng Diyos at patuloy ang kanilang pagpapasakop sa biblical standard ng katotohanan, kabutihan at katuwiran. Si Jesus ang tunay na ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw niyang ito ay naa-absorb at nare-reflect ng kanyang mga alagad. Nakikita ang liwanag na likas kay Kristo sa pamamagitan ng buhay ng mga disciples niya na naninirahan sa kani-kanilang komunidad. Sa Bible, ang ilaw ay kadalasang nagsisimbolize ng kalinisan laban sa karumihan, katotohanan laban sa kasinungalingan, kaalaman laban sa kamangmangan. Sa madaling sabi, ang mga Christian evangelists sa pamamagitan ng kanilang lifestyle ay hindi makikibahagi sa mga kasagwaan, kamalian, at katangahang nagaganap sa kanilang ginagalawang barangay. Sa gayoy, mapagmamasdan ng madla na ang mga masasamang kaganapan na nangyayari ang siyang humahadlang sa pagunlad ng buong lipunan. Nakikita sa mga tunay na disciples ni Kristo ang kanilang mabubuting gawa. Ipinamumuhay nila ang isang lifestyle na naglalarawan ng kaharian ng Diyos at nagre-reflect ng kaisipan at kalooban ng Panginoon. Kahit na ang kapalit nito, kadalasan ay ang rejection or persecution mula sa kamay ng masa. Sa ganitong uri ng lifestyle na-attract ang mga tinatawag na seekers ng katotohanan, ang mga nakararanas ng crisis sa buhay. Sinasabi sa 1 Peter na ang disciple ni Kristo ay dapat laging handa na magbigay ng paliwanag sa sino mang magtanong ng pag-asa na nawawari sa kanyang pagkatao ng mahinahon at may respeto, hindi threatening. Ang evangelist apologist ay nararapat na handang magbigay ng maiksing patotoo tungkol sa taglay niyang kapayapaan ng puso dahil sa mga pangako ni Kristo. Ang isang halimbawa ng 3 minutong patotoo ay ang sumusunod. Bago ko nakilala si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas at inalay ko ang aking buhay sa Kanya, hinanap ko ang kaligayahan sa kabila ng maraming bagay. Hinanap ko ang kaligayahan sa likod ng paghanga ng aking mga kamag-anak, kaibigan at ng ibang tao. Akala ko na kapag ako ay hinangaan nila, malalasap ko ang kaligayahang aking hinahanap. Subalit hindi nagtatagal ang epekto ng kaligayahang galing dito. Hinanap ko rin ang kaligayahan sa likod ng pakikipagkasintahan. Ligaw dito at ligaw doon ang aking ginawa. Ngunit hindi rin naging permanente ang kasiyahang dulot ng isang kasintahan. At hinanap ko rin ang kaligayahan sa likod ng mga material na bagay. Subalit, nang magkaroon ako ng magarang kotse, bahay at lupa, mga kasangkapan at maraming damit, ako ay kadalasang nalulugmok sa kalungkutan, dala ng kawalang saysay ng aking buhay. Dumating ang panahon na ako ay puspusan na nagtanong sa Diyos kung ano ang layunin ng kanyang pagkalikha sa akin. 2 taon inabot ang ganitong buhay ko hanggang sa isang araw, inabutan ako ng aking kapatid ng isang Biblia. Sabay sinabi niya sa akin ng ganito, "Makikita mo ang iyong hinahanap sa aklat na ito." Dali-dali kong inumpisahan ang aking pagbabasa. At nang dumating ako sa Matthew 11:28, narinig ko ang tinig ni Jesus. Nang sabihin niya ito, "Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Sa sandaling iyon, ibinigay ko ang aking buhay kay Kristo. Tinanggap ko ang kapatawaran ng aking mga kasalanan at tinanggap ko rin ang buhay na walang hanggan na handog niya. Sa ngayon, malugod at maligaya akong naglilingkod sa Diyos bilang isang guro at evangelist. May kabuluhan ang aking buhay.
Nalalasap ko ang kaligayahang hindi ko nasumpungan sa likod ng paghanga ng tao, pagkikipagkasintahan at pag-aari ng maraming material na bagay. Ang kaligayahang dulot sa akin ni Kristo ay hindi kumukupas. Sa pagtatapos, mainam na sabihin na lamang na si Kristo ang laging kasagutan sa mga pag-aalinlangan na dumadating sa buhay ng tao.